Ako si panganay na miss ng pamilya Jiang. Nang wala na ang aking ama, nawalan na ako ng matatakbuhan. Ang pamilya ng tiyahin ko, sa mismong lamay ni Papa, ay nagtanggal ng kanilang mga maskara para lamang pag-agawan ang mga ari-arian sa kahit anong paraan. Hindi man nakakakita ang aking mga mata, pero alam ng puso ko na magiging mahirap ang mga susunod kong araw. Noong mawalan na ako ng pag-asa sa buhay, nalaman kong hindi pala wala ang kuya ko at doon nagsimulang magbago ang buhay ko. Shen Qinghui, isa kang linta. Ibalik mo sa akin ang pera ko. Ang perang nakuha na ay wala nang rason para ibalik pa. Nagmamakaawa ako sa iyo. Ito na ang lahat ng naipon ko. Ibalik mo na ito sa akin. Pasensya na, tagapaningil ako ng utang, hindi ako kawang gawa. Isa pa, ikaw naman itong lulong sa pagsusugal. Paulit-ulit kang humiram ng pera. Hanggang sa wala na itong katapusan. Bakit ito lang ang pera? Nasaan ang iba? Wala na. Totoo, wala na talaga. Lalakas ang loob mong lokohin ako? Ibigay mo sa akin ang medalyon. Basura. Huwag. Lalabanan kita. Kuya, ikaw ba yan? Kuya! Wala na si Papa. Ibinigay niya ang pamamahala sa pamilyang Jiang, pati na ang mga mana niya sa akin. Sinabi niya sa akin na hindi ka pa wala, kaya pinapahanap ka niya sa akin. Kuya? Kuya. Sa mundong ito, tayo na lang dalawa ang magkasama at magtutulungan. Nandito ako ngayon para iuwi ka na sa bahay, kuya. Kapag hindi mo pa nabayaran ang 80 milyong dolyar, may masamang mangyayari sa iyo. Ang pinakamalaking negosyante sa lungsod ay ang Jiang Group. Kung ako ang panganay na anak ng pamilyang Jiang, hindi ba't sa akin mapupunta ang lahat ng mana? Kuya. Kuya. Kuya? Huwag kang matakot. Nandito lang si Kuya. Nandito lang si Kuya. Hindi si Kuya. Hindi ikaw si Kuya. Sino ka? Ako si Kuya. Kung hindi ka naniniwala, hipuin mo ang mukha ni Kuya. Naniniwala ka na ba kay Kuya? Ano ang nangyari sa iyo rito? Noong bata pa sa ampunan, lagi nilang inaapi si Kuya. Patawad kuya, kasalanan ito ng aksidenteng iyon. Talagang bulag na at utu-uto pa. Nakaligpit na ako? Tara na.
Umuwi na tayo. Sipo. Mukhang nakapag-isip-isip na. Ang pinsan ko Pirmahan mo na ito at para makasama mo na ang tatay mo. Nagbibiro lang si Azzy. Huwag mo itong seryosohin, Zizi. Tatapusin ko na ito ngayon din. Ikaw, Nananaginip ka ng gising. walang hiya ka. Basurang pinunit lang ng kapatid ko. Karapat dapat ka bang humawak niyan? Magandang araw po sa inyo, Young Master. Ikaw ba si Jiangdu? Hindi ba't na-aksidente ka na at nawala? Hindi pa ako wala. Pinsan, mukhang dismayado ka yata. May tao ba rito? Hayop ka. Naglakas loob ka pa na. Zizi, magandang balita na nagbalik na si Kuya. Mapapanatag na ang loob ni Tita. Mula ngayon, nandito na si Kuya para protektahan ka. Buti at nakauwi ka na. Sa wakas ay magkakasama-sama na ang buong pamilya. Tita! Sayang at hindi ka naging artista sa entablado. Dahil nagbalik na si Kuya, hindi ko na muna guguluhin ang pagsasama ninyong magkapatid. Mauna na kami. Tara na. May sugat ka. Bakit hindi mo sinabi kay kuya? Wala po itong anuman, kuya. Sanay na po ako. Pero kayo po, kuya, mahigit 10 taon tayong hindi nagkita. Parang marami po ang nagbago sa inyo kumpara noon. Sino ka? Sino ka ba talaga? Bakit mo yan tinatanong? Dahil may peklat sa braso si kuya, pero ikaw ay wala. Hindi ikaw si kuya. Sino ka ba sa tingin mo? Kung hindi ka naniniwala sa akin, bakit hindi mo ako diretsahang hinarap at ibinunyag? Dahil kailangan kong protektahan si kuya. Napaka-inosente mo. Mali ang pagkakatanda mo. Ang peklat ni kuya ay nasa kaliwa palagi. Pero sigurado akong nasa kanan iyon. Noong 8 taong gulang tayo, noong sabay tayong naglaro sa bahay ni Lola, hindi mo sinasadyang natabig ang kuryente ng mainit na tubig sa taas. Tinulak kita palayo para iligtas, pero ako ang nasaktan ng malubha. Meng, Xiaomei. Naaalala mo pa ba? Kuya, Protektahan ka pa rin ni kuya sa hinaharap. Dahil sa pagiging maingat na iyan, kaya ka nananatiling ligtas hanggang ngayon. Naiintindihan ka ni kuya. Ang walang hiyang Jiang Yunjin na iyon. Ilang beses ko bang ituturo sa iyo na dapat ay manatili kang kalmado? Paano ako kakalma sa lagay na ito? Konting hakbang na lang at mapapasakin na ang lahat ng kayamanan ng pamilyang Jiang. Pagkatapos mong mawala ng napakaraming taon, bakit ka ngayon lang lilitaw? Napaka-imposible naman ang pagkakataon na ito. Ang ibig mo bang sabihin ay hindi siya si Jiangdu? Kung siya nga o hindi, isang investigasyon lang ay malalaman na natin. Ang pilit na paglaban kahit mahina ay tiyak na kapahamakan lamang. Adu,
Yung nangyari noon ay isang pagkakamali lang. Hihingi sana ng paumanhin si Tiita sa iyo. Sige na, tikman mo ito. Bakit? Ayaw mo ba? Nakalimutan na ba ni Tiita na may allergy ako sa seafood? Kaya hindi ko iyan makakain. Sa dami ng importanteng bagay, bakit ko ba iyon nakalimutan? Hoy, palitan ng pagkain. 10 taon na ang nakalipas, mukhang si Pinsan ay nagbago na kumpara noon. Dahil ba sa 10 taon, ay magbabago na rin ang itsura ng isang tao? Nagparetoke ako. Pagkatapos ng aksidente sa kotse, 10 taon na ang nakakaraan. Dahil sa ginawa nyo, nawala ang dating itsura ko. Kaya kailangan kong magparetoke. Pero napakalaki naman ang pinagbago mo. Yung mga hindi nakakaalam, ay iisiping hindi ang pinsan ko ang nakaupo rito, kundi isang nagpapanggap lang. Kung gusto mo, pinsan, ipakikilala kita sa doktor ko. Dahil yung mukha mo ngayon ay masyado nang nakakasuka. Ayos ka lang ba? Ang lakas ng loob mong buhusan ng kapatid ko. Jiangdu, wala ka talagang galang? Ang batas ko ang masusunod. Jiangdu, Kapag tumahol ka pa, tatahiin ko na talaga yung bibig mo. Kuya, Anong problema? alis na tayo. Huwag ka nang magpanggap. Alam kong hindi ka si Jiangdu. Kaya mong lokohin si Jiang Yunji, pero ako hindi. Doon sa kaliwang braso mo, bagong sugat iyon, hindi ba? Ang pamilya Jiang ay mapanganib. Huwag ka nang makialam dito. Kapag nambastos ka uli sa kapatid ko, siguradong mas malala pa ang mangyayari sa iyo. Sa wakas, makakakuha na ako ng napakalaking halaga. Jiang Yunji, huwag mo akong sisisihin. Ginagawa ko lang ito para matulungan kang makalaya. Ang huling pagkakataon na lumabas ako kasama si kuya para mamasyal ay 10 taon na ang nakakalipas. Sa ginagawa natin ngayon, para tayong bumalik sa ating kabataan. GZ! Naaalala mo pa ba noong bata pa tayo? Hilong-hilo si kuya na umupo rito at makinig sa tunog ng dumarating na tren. Oo, naaalala ko po. Ngayong araw, sabay nating papakinggan iyon. Sipo. Mainit ba? Bibila muna si kuya ng ice cream para sa iyo. Opo. Sipo. Kuya? Tungkol sa insurance policy, alam ko na ang lahat. Sa komplikadong pamilya ng mga Jiang, hindi mo gustong bumalik dahil ayaw mo nang masangkot muli sa bagay na iyon, naiintindihan kita. Nabulag ako noong aksidenteng iyon sa kotse at dahil doon ay nawalay si kuya sa amin. Sa loob ng maraming taon, puro pagkakamali ang nagawa ni Gigi. Sa mga panahong iyon, kung hindi dahil sa kagustuhan kong mahanap si kuya, baka wala na ako ngayon. Kuya, gawin mo na ang lahat ng gusto mong gawin. Hindi magagalit sa iyo si Gigi. Mama, wag mo po akong iwan. Umalis ka sa harapan ko. Mama, gawin niyo na po ang gusto niyong gawin. Hindi po ako magagalit sa inyo. Patawarin mo ako? Ngayon, dahil malapit ka ng panauhin ni Binibining Jiang, ang 80 milyong dolyar na iyon ay wala lang sa iyo. Bigyan mo pa ako ng 20 milyong dolyar
Nababaliw ka na ba? Saan naman ako kukuha ng ganoon kalaking pera? Bago mag alas 8 ng umaga, kapag hindi ko nakita ang pera, sasabihin ko kay pamilyang Jiang ang tungkol sa pagiging peke mo. Nga pala, nabalitaan ko na ikinuha mo si Binibining Jiang ng isang napakalaking insurance policy. Ayaw mo bang pag-isipan yon? Nabalitaan ko na ikinuha mo si Binibining Jiang ng isang napakalaking insurance policy. Mukhang kailangan kong humanap ng paraan para makuha ang parte ni Jiangdu sa mana. Ingat! Wow, free chicken. Ang paborito mong sour plum flavor. Hindi ko akalain na maaalala niya pa ang paborito kong lasa. Masarap ba? Salamat po, kuya. Gigi, may isang bagay akong gustong sabihin sa iyo. Sige, sabihin mo. Magpatawag ka ng meeting ng mga shareholders at ang lahat ng mana at shares mo ay ilipat mo sa akin. Ikaw po, kuya. Itutuon natin ang atensyon kay kuya para maging ligtas ka. Sige. Ang testamento ng tatay ko. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay nasa loob ng vault. Bukas, kami ni kuya ay magkasamang magbubukas nito para makuha ang mana. Anong vault? Galing talaga magtago ni Jiang Shanghai. Kuya, tara na. Ikaw. Huli na ang lahat. May oras pa? Kung hindi natin makukuha ang karapatan sa mana, gagawin nating walang may-ari ang pamilyang Jiang. Kapag wala na sila, mapapasa atin pa rin ang pamilyang Jiang. Paano ba talaga mabubuksan ang vault? Zizi, kailangan mong mahanap si Kuya. Ang ginawa kong testamento, pati ang lahat ng mga kasunduan, ay hindi na baliwala. Lahat ng ari-arian ko ay nasa loob ng vault. Kailangan mong Zishi, ayos ka lang ba? Ayos lang. Nandyan sila. Yumuko ka. Poya, Zuzu, Jizi? Ano man ang marinig mong ingay sa labas, huwag kang lalabas. Naintindihan mo ba? Bakit sila nandito? Pahulaan mo nga sa akin, nasaan kaya ito? Tara. Shen Qinghao? Walang kinalaman ang bagay na ito sa iyo. Walang kinalaman ang buhay niya sa iyo. Nasaan si Jiangdu? Nasaan siya?
Ang mahal na binibini nating si Pamilyang Jiang, talagang may paninindigan ka? Ayaw mo talagang magsalita? Tingnan natin kung ano ang meron sa loob ng bibig mo, titignan ko. Kung ginto ba ang nasa loob nito. Bitawan mo siya. Kuya! Zizi! Kuya! Tatakbo ka? Ah, may utang ka sa akin. At sa tingin mo ba ay makakatakas ka pa? Sino kayo? Huwag ninyong gagalawin ang aking kuya. Binibining Jiang. Hindi mo siya tunay na kuya. Siya ay isa lamang kriminal, isa siyang mapagpanggap. Tama ba ako? Shen Qinghui? Bulag, naririnig mo ba ako? Hindi siya ang mabuti mong kuya. Isa lang siyang impostor. O baka naman, matagal mo nang alam na peke siya? Ano na? Plano nyo bang makipagsabwatan sa tagalabas para ilipat ang mga ari-arian ng pamilyang Jiang? Pakawalan mo siya. Zizi. Kahit ibigay ko pa ang lahat sa isang impostor, hinding-hindi ko iyan ibibigay sa iyo. Talagang mapanganib ang mga tahimik na katulad mo. Ako na lang ang harapin mo. Nagmamagaling ka ba? Kaya pala, hindi ka talaga ang kuya ko. Zizi. Huwag. Huwag po, huwag. Mahero ka pa. Hindi ba pera lang ang gusto mo? Ibibigay sa iyo ng abogado ng Jiang Group ang huling testamento. Kahit ano pang mangyari sa akin, ang Jiang Group at lahat ng ari-ariang nakapangalan sa akin, mapupunta sa pangalan mo. Kaya ngayon, umalis ka na. Umalis ka na. Gigi. Maniwala ka man o hindi, sa ngayon, hindi ko ito ginagawa para sa pera. Huwag kang mag-alala. Kuya, ay poprotektahan ka. Wow, talaga ba? Masyado ka na yata seryoso sa ginagawa mo? Umi-acting ka pa rin ba? Ngayong araw, lalabas din ang totoo sa iyong pagkatao para malaman namin kung sino ka talaga. Huwag mong sasaktan si kuya. Nagmamakaawa ako sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo, huwag mong saktan si kuya. Bulag, hahayaan kita mabuhay dahil may silbi ka pa sa akin, pero ang impostor na ito, dapat nang mawala. Huwag po, huwag niyo pong saktan si kuya. Ako. Huwag. See? Papayag akong bitawan siya. Halika rito, pirmahan mo ito, at palalayain ko siya. Halika. Huwag. Huwag mong pirmahan yan. Ano? Sige, payag na ako. Payag na ako. Pipirmahan ko yan. Pumapayag na ako. Huwag po. Kuya, ayos lang ang lahat. Hanggat ligtas tayo. Hanggat magkasama pa tayong dalawa, okay lang yon. Totoong okay lang. Yung Master Jiang? Gusto mo ba siyang palitan at bayaran ang utang niya sa amin? Hindi naman kalakihan, 80 milyong dolyar lang. Bingi ka ba? Hindi talaga siya, si Pamilyang Jiang. Saan nanggaling ang lakas ng loob mo para maningil ng pera kay Pamilyang Jiang? Kayo? Nagkakunsaba ba kayo para lokohin kami?
Shan Xingui, sinabi mo noon na basta sumabay lang kami sa laro nyo, magbabayad si Binibining Jiang. Pero ngayon wala na rin siyang pera. Ano nang ipambabayad nyo? Huwag mong isipin na hindi namin alam na kahit pa lumagda kami, ay hindi mo pa rin kami papayagang makaalis. Tama ka sa hinala mo. Pero ano namang magagawa mo? Azi, Kuya, Subukan mo lang. Malapit ka nang matapos pero matigas pa rin ang loob mo? Hinto. Binibini po. Jiang Cheng. Si Yunji ang itinalaga ng dating pinuno bilang tagapagmana, kaya wala kang karapatang magmalabis. Sayang lang. Dahil ako na ang tagapagmana ngayon. Pangalawang Panginoong Jiang, ang kasunduang hawak mo ay walang bisa. Anong ibig mong sabihin? ayon sa huling bilin ni Ama, kahit anong kasunduan o anumang testamento ay walang bisa. Ang tanging makapagbubukas ng vault, ang siyang magmamana ng lahat. Ginamit mo ako? Pinaglalaruan mo ba ako? Ang isang bulag at isang ligaw na aso, bagay na bagay talaga kayo. Ang sampal na ito ay para sa hindi mo paggalang sa ating mga ninuno, sa panghahamak mo sa puno ng pamilya, at sa pagiging iresponsable mo. Ikaw. Huwag kang gagalaw. Kailangang ilabas ng kapatid ko ang galit niya ngayon. Ang sampal na ito ay dahil sa sobrang kasakiman mo, sa paglabag mo sa utos ng ating mga ninuno, at sa pagdungis mo sa dangal ng pamilyang Jiang. Kuya. Tara na, umalis na tayo. Hintay mo ako. Ang parte mo sa larong ito ay tapos na. Ngayon, ako naman. Umalis na tayo. Huwag kang malikot. Masakit pa ba? Hindi na. Kuya, Pasensya na Zizi. Kasalanan ito ni Kuya dahil hindi kita naprotektahan kaya ka nasaktan. noon, sa tuwing nasasaktan ako, lagi akong ginagamot ni Kuya at inaaliw gamit ang mga paborito kong bagay. Kuya, naaalala mo pa ba kung ano ang pinakagusto ko? Siyempre, naaalala ko. Kung ganoon po Kuya, ibigay mo na ito sa akin. Hindi pa rin ba niniwala? Si Zizi sa akin? Sa sitwasyong ito ngayon? Sino ang pipiliin ng pera kaysa sa sariling kapakanan? Mayroon naman, yung mga taong wala ng takot mawalan. Nagbibiro lang ako. Kuya, yung mga bagay na gusto kong kainin, matagal nang hindi ibinebenta. Gabi na rin,
Magpahinga ka na ng maaga. Zizi. Aaminin ko? Aaminin ko na nagsinungaling ako sa iyo. Kung hindi ko ito ipapaliwanag sa iyo, habang buhay ka na bang hindi maniniwala kay kuya? Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Isipin mo na lang nakapalit ito ng aking kaligtasan. Matapos ang aksidente noon, inuwi ako ng aking ina sa bahay. Ang aking ama. Walang hiyang bata. Ang masamang babaeng ito ay nagtangkang tumakas. Kapag nahuli kita, makikita mo ang parusang matatanggap mo. Huwag po ninyong hanapin ng nanay ko. Nasaan siya? Alam mo kung nasaan siya, di ba? Magsalita ka. Kapag hindi ka nagsalita, babasagin ko ang nasaan na siya. Shen, sinasaan ang prako? Master Shun. Balita ko ay naging maginhawa ang buhay mo kamakailan lang. Master Shun. Gusto kong makuha ang pera ngayon din. Kung hindi, ay tutuluyan kita. Halika rito. Master Shun. Ito ang anak ko. Tingnan mo siya. Simula pagkabata ay makinis at guwapo na. Ibinibigay ko na siya sa iyo. Sige, babalik ulit ako sa susunod na buwan para sa pera. Humanda ka. Tara. Anong naging kasalanan ko? Gusto ko lang naman maging isang normal na tao, mahal ng mga magulang at may sapat na pagkain. Ayoko nang nagtatago sa bawat sulok at palaging hinahabol. Ano ba ang nagawa kong mali? Huwag mo nang isipin yan. Ipinadala ako sa kamay ng isang pinuno ng sindikato at nang mawala ang kinilala kong ama, lahat ng utang niya ay naiwan sa mga balikat ko. Ang lahat ng mga pangit na pangyayaring iyon ay lipas na. Ngayong bumalik na si Kuya, ano man ang mangyari sa hinaharap, hinding-hindi na ako aalis sa tabi mo. Bayaran na natin ang mga utang mo. Sa ganoong paraan, tuluyan mo nang maiiwan ang iyong madilim na nakaraan. Ang puso niya ay talaga namang singlinaw ng kanyang mga mata. Kung wala lang ang utang na ito, marahil ako. Kuya? Hinding-hindi mo. Lolokohin si Zizi. Hindi ba? Hinding-hindi kita lolokohin. Hinding-hindi. Hinding-hindi kailanman. Kuya? Hindi mo pa nalalagyan ng gamot ang sugat mo? Tulungan na kita. Siya. Hindi ba't sabi mo, tutulungan mo si kuya na maglagay ng gamot? Nakalimutan ko. Hindi na pala ako nakakakita. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, ang kuya mo ang magsisilbi mong mga mata. Opo. Shen Qinghui, huwag mong kakalimutan ang pagkatao mo. Ikaw si Jiang Du? At siya naman si Jiang Yunzi. Binibini, ang ipinag-uutos niyo po sa akin, nakumpirma ko na po. Ano na ang balita? Ang inyong katawan ay nasa maayos na kondisyon
Maaari na pong gawin ang operasyon para maibalik ang inyong paningin. Ayusin na agad ang operasyon. Masusunod po. Bayad na ang utang, tapos na ang usapan nating dalawa. Ang amoy ng pera, napakabango talaga. Pero Shen Qinghe, hindi pa tapos ang usapan nating dalawa. Ikaw. Mabango ba ang amoy ng pera? Shen Qinghai, paano kung malaman ni Binibining Jiang na ang kanyang tunay na nakatatandang kapatid ay wala na sa mundong ito? Ano na lang ang gagawin niya? Kaya pagbabayarin kita. Binibini, kumusta po? Napakagaling. Congratulations po, Binibini. Nakakakita na kayo muli. Binibini, naimbestigahan na po ang background ni Young Master? At ang lahat ng sinabi ni Young Master ay tugma po sa aming nakalap. Ganoon ba? Tara na, oras na para bumalik. Bakit? May problema ba? Binibini, dahil nakakakita na po kayo muli, hindi po ba dapat nating ipaalam ang balitang ito sa kanila? Kadarating lang ni Kuya. Ayokong mapahamak siya. Kaya naman, gagamitin natin ang kanilang sariling plano laban sa kanila. Magaling ang kilos mo. Matapang ka rin. Pero ang pinakaimportanteng bahagi ay napakatalino mo. Magiging isa kang epektibong kagamitan sa akin. Napakabango. Ano ito? Hindi ba't nangako ako sa iyo na ipapakita ko sa iyo ang paborito mong bagay? Ito ay ang paborito mong rosas. Naaalala pa rin pala ni Kuya. Naaalala mo pa ba ang sayaw natin noong bata pa tayo? Kaya naman pala, ganito pala ang hitsura niya at malayong malayo kay Kuya. Siya si Gigi. Kuya. Sa nagdaang panahon, naging masaya talaga ako. Gustong-gusto nila akong wasakin noon. Buti na lang at dumating si Kuya. Kuya, dahil kasama kita sa tabi ko, pakiramdam ko ay napakasaya ko talaga. Ginamit ko lang siya para sa pera kaya ko siya nilapitan. At ngayong tapos na ang usapan, dapat na akong umalis. Bakit kapag nakikita ko siyang nasasaktan, ay parang nadudurog din ang puso ko? Alam kong hindi siya si Kuya, pero bakit pakiramdam ko ay ligtas din ako sa kanya? At nakakaramdam ako ng katiwasayan? Simula sa araw na ito, bilang isang tunay na lalaki, poprotektahan kita. Basta't kaya niya akong protektahan, ituturing ko pa rin siyang si Kuya.
Gising ka na? Nakatulog ba ako? Kanina lang? Masyado kang pagod kamakailan. Nararapat lang na magpahinga ka muna ng maigi. Huwag kang malikot. Magulo ang buhok mo. Parang naging iba. Ang pakikitungo ni kuya, Bakit, may problema ba? wala naman po. Kuya, dahil bumalik ka na. Gusto ko sanang ang Jiang Group ay ikaw na ang mamahala. Mula ngayon, sabay nating protektahan ang pamilyang Jiang. Ipapaubaya mo sa akin? Si kuya ang panganay ng pamilyang Jiang. Kaya dapat lang nahawakan mo ang Jiang Group. Dahil sa kalagayan ng mga mata ko, hindi ko mababantayan ang pinaghirapan ni Papa. Kung ikaw ang mamumuno sa Jiang Group, iyon ang pinakatama sa lahat. Ano na ang susunod kong gagawin? Dapat ko pa ba itong ituloy na pagpapanggap? Bago pumanaw si Papa, ibinili niya sa akin na dapat kitang mahanap. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin mo. Malamang ay may kinalaman ito sa Vault. Zizi, natatandaan mo pa ba kung anong huling sinabi sa'yo ni Papa bago siya pumanaw? Sa pagkakaalala ko ay dapat may surveillance sa ward. Narito ang video. Ang Pondon Najad. Anong problema? Bago pumanaw ang ama, ang pendant mong jade ang tinitingnan niya. Ang jade nga iyon. Kuya? Ang susi sa vault ay ang mga pendant nating jade na suot natin simula noong bata pa tayo. Ang mga pendant nating dalawa. Walang silbi. Yung jade pendant lang pala na iyon. Buisit! Ang reaksyon ni Kuya ay parang kakaiba. Tila, hindi niya kailanman nalaman ang tungkol sa bagay na ito. Ang Jade Pendant na ito ay pamanang pag-aari ni pamilyang Jiang. Ayon sa utos ni pamilyang Jiang, anuman ang mangyari, hindi ito dapat mawala. Kaya naman, Kuya, nasaan ang jade pendant mo? Ibig bang sabihin nito, si Zizi ay pinagdududahan pa rin si Kuya hanggang ngayon? Ang aking kwintas na jade ay nabasag ng mga taong naniningil ng utang. Itinago ko na ang mga pira-pirasong bahagi nito. Sumusumpa ako sa iyo kung nagsisinungaling man ako. Sana ay hindi na ako matahimik. Sa mundong ito, tayo na lang dalawa ang nagdadamayan kung hindi ako magtitiwala sa iyo. Sino pa ba ang paniniwalaan ko? Kuya, bukas, kunin mo ang kwintas na jade. Pupunta muna tayo sa kumpanya para ayusin ang tungkol sa mga utang, pagkatapos ay tatanggalin natin ang mga salot sa kumpanya. Sige. Masusunod ang gusto mo. Kuya, tutulungan kitang alisin ang lahat ng sagabal sa daan mo. May dinadamdam ba si Kuya, kaya siya naninigarilyo? Mag-ingat ka. Wala pang dumarating? Iligpit ang mga upuan. Aba, nandito na pala ang lahat. Pasensya na. Nakalimutan ko ang oras ng meeting ngayong araw. Nasaan ang mga upuan? Pasensya na.
Nakalimutan ko rin. Noon ay paboritong sabihin ni Uncle na ang pagiging nasa oras ang pangunahing disiplina ng isang tagapagmana. Bakit pagdating sa sarili mo, hindi ka na nasa oras? Ganito ba kalaki ang Jiang Group? Pero wala namang mga patakaran? Kung gayon, hayaan ang ating mga kamag-anak na matuto ng disiplina habang nakatayo. Jiang Yunzi, ang pagpunta ko rito ay para bigyan ka ng mukha. Isa ka lang namang bulag. Huwag mong isipin na dahil nakuha mo ang inheritance ay maaari mo nang maging sunod-sunuran ang pamilya Jiang. Sinasabi ko sa iyo, ang laro ng agawan ng mana, hindi mo kakayanin. President Du, si Jiang Yunzi ay walang alam sa batas. Ikaw naman, dapat mo siyang turuan ng mabuti. Bata pa si Zizi, huwag mo siyang seryosohin. Ang Jiang Group ay pag-aari ng mga Jiang at hindi ng mga Du. Nagmamakaawa ka sa maling tao. Nandito kami para lang bigyan ng galang si President Du. Kayong dalawa, ang isang bulag at ang isang walang pinagmulan, akala nyo ba sino kayo? Yang Yunzi, ano ang ibig mong sabihin? Mga mahal na uncle, mukhang nagkakamali kayo. Ang tagapagmana ng pamilya Jiang ay mayroong ganap na kapangyarihan dito sa Jiang Group. Ang meeting ngayong araw ay hindi isang usapan, kundi isang kautusan. Jiang Jiangguo. Fourth, uncle. Ang palihim na pagbebenta ng shares at pagmamanipula sa stock market. Sabihin mo sa akin, ilang taong pagkakakulong kaya ang katumbas nito? Jiang Chang'an, Uncle Air, palihim kayong nagpapatakbo ng mga iligal na negosyo. Si Uncle Wu naman ay nagnakaw ng pondo para sa kanyang babae. Heto, bawat isa sa inyo ay may kopya. Tingnan nyo itong mabuti. Ikaw na bata ka. Tinatakot mo ba ako? Eksakto. Basta't pirmahan nyo lang ang kasunduan sa paglilipat ng mga shares. Ituturing ko na walang anumang nangyari. Pero kung kayong mga tiyo ay maghahanap pa ng gulo, ang mga dokumentong iyan ay makakarating sa mesa ng istasyon ng pulis. Ang tagapagmana ng pamilya Jiang, napakalakas ng loob. Sa ginagawa mo, aakalain ng iba na nabuksan mo na ang pinto ng vault? Anak ka lang sa labas mula sa sangay ng pamilya Jiang? Anong karapatan mong tumayo rito? Ikaw, Aji, huwag kang gumawa ng gulo. Naniniwala ako na kayong mga tiyo ay matatalinong tao. At alam nyo kung ano ang tamang piliin. Jiang Yunzi, nababaliw ka na ba? Dapat alisin ang mga masasamang tao para maligtas ang pamilya. Ang prinsipyong iyan ay siguradong naiintindihan nyo, mga tiyo. Tungkol naman sa vault na binanggit ni Kusin, bubuksan iyon ngayong gabi. hindi pwede. Hindi talaga siya ang tunay na Jiangdu. Para sa mana sa pamilya, anong klaseng kasinungalingan ang sasabihin mo? Jiang Yunzi, sayang dahil isa kang bulag. Kung hindi, ngayong sandali, makikita mo sa mukha ng mabuti. Mungkuya ang takot at pagkataranta. G, nag-aalala lang din kami na baka ang pinaghirapan ng papa mo ay mapunta sa ibang tao. Sakto, ngayong araw ay magsilbing saksi ang mga shareholder. Ano kaya kung suriin nating muli ang pagkakakilanlan ni Jiangdu? Kapag hindi siya ang tunay na Jiangdu, Kung hindi ako si Jiangdu, ay handa akong maparusahan ng husto. Ngunit kung ako nga, kailangang lumayas ka na sa pamilyang Jiang. Ang pamilyang Jiang sa Jiangcheng ay isang tinitingalang pamilya, kaya walang sinuman ang pwedeng sumira sa dangal ng pamilyang ito para sa hustisya. Kapag hindi ikaw si Jiangdu, pagbabayarin ka namin dito mismo. Siya? dahil diyan, mas lakasan pa natin ang pustahan. Kapag hindi ka si Jiangdu, ang lahat ng mana mula sa pamilyang Jiang ay mapupunta sa akin. Sige po. Kung hindi siya ang kuya ko,
Ililipat ko ang lahat ng ari-arian ko sa pangalan mo. ZZ! Magtiwala ka sa akin. Kapag nawala siya, ako na ang isusunod nila. Magiging tau-tauhan lang nila ako. Kailangang sumugal na ako. Kahit sino pa siya, dapat si Jiang Du ang labas niya ngayon. Ganun pala ang tiwala niya sa akin. Jiang Yunzi, talo ka na. Dahil ang tunay na Jiang Du, dahil sa utang, ay matagal na niyang tinapos. Sana sa oras na makita mo ang kuya mo na wala ng buhay, ay makapagtiwala ka pa rin. Sa kriminal na iyan na nasa tabi mo. Sana kapag oras na para lumayas ka sa pamilyang Jiang, mabilis ka ring makakaalis. Sige, magmayabang ka pa muna sa ngayon. Nagustuhan mo ba ang amoy ng pera? Siyempre naman. Anong balak mo? Punta ako rito. Dahil gusto kong makipagnegosyo sa iyo. Magbabayad ako. Para lumitaw ka at patunayang si Shen Qinghai ay isang mapagkunwari. Siya? Si Shen Qingwei? Pinakiusapan akong umarte sa isang palabas para makuha ang tiwala ni Binibining Jiang. At saka, mismong mga mata ko ang nakakita na doon sa inuupahang bahay sa Hilagang Lungsod ay may tinapos siyang tao. ZZ. Jiang Z. Akala ko ay pamilya tayo, kaya paulit-ulit kitang pinagbibigyan. Huwag ka nang sumobra. Ay naku, ano? Guilty ka ba? Kusin, bakit hindi tayo sumama sa kanya doon sa sinasabi niyang inuupahang bahay para malaman ang katotohanan? Tara. Doon nakatago. Ang ebidensya? Tama ba? Kung talagang may makita sa loob, ibig sabihin ay niloko mo kami? Ako mismo ang tatapos sa iyo. Magsaliksik na kayo. Zizi? Natatakot lang. Ang pinsan mo na ang ari-arian ng pamilyang Jiang ay mapunta sa kamay ng ibang tao. Tapos na ang pagpapanggap natin, kaya huwag ka nang umarte. At higit sa lahat, kami ni ZZ ang pamilya. Sino ba kayo sa akala nyo? Walang anuman. Shen Qinghui, ingat ka, hindi na kita ihahatid. Jiang Yongxi, talo ka na? Ang buhay mo pati na ang lahat ng ari-arian ng walang kwenta mong tatay ay talo ng lahat sa akin.
Hindi maaari. Imposible ito. Walang hiya ka, pagbabayarin kita. ZJ, Kuya, maayos lang po ako. mas pinili niyang mawala na lang siya? Mailigtas lang ako. Shen Qinghe, talagang hindi ko inaasahan na sa simula akala ko ay ang laruang baril na ito ang tatapos na sa iyo. Hindi ko akalain na hindi ito magiging ganoon kadali. Pakawalan niyo siya. Napakakakaiba ninyo. Kung totoo man ang katawang iyon kanina, ang taong nakatayo rito sa harap nyo ay ako na. Walang hiya ka? Ang halaga ng buhay ng anak ko? Kaya mo bang tapatan? Kung may pag-aalinlangan pa kayo sa pagkatao ko, magsalita na kayo ngayon. Kuya, Jizzy, Ma, ang sakit po. Marahil, mayroon pa tayong ibang magagawa? ayos naman. Nalusutan natin ang lahat kahit naging delikado. Ang Duling Hua at Jiang Zi ay hinding-hinding papayag na pabuksan sa akin ang vault. Basta may makukuhang pakinabang si Brother Hu ay tiyak na ilalaglag niya ako. Ano naman kung malaman nila? Kung walang ebidensya, ako pa rin ang Jiang Du at tagapagmana ng mga ari-arian ng pamilyang Jiang. Ang kailangan ko na lang ngayon ay pagdugtungin ng pendant. Bakit may kulang na isang piraso? Naiwan ko kaya sa inuupahan kong bahay? kuya, Gigi? Gising ka na? Kamusta ang pakiramdam mo? mula nang bumalik si kuya, ang lahat ng mga nangyari ay parang masyadong sadyang nagkataon. Kumusta ang pakiramdam mo? Naiintindihan ka ni kuya. Dahil na rin sa dami ng nangyari. Duda ka kay kuya? At tama lang iyon? Pero hanggat nagtitiwala ka kay kuya, hinding-hindi kita ipapahamak. Sinabi na sa iyo ni kuya noon. Hindi ko sinasadyang mabasag ang pendant. Gigi, kaya sana ay wag mong sisihin si kuya. Noong nasa Huapeng, parang wala siyang alam tungkol sa pendant. Kung hindi ay kanina pa siya nagpanik, itong dahilan niya ngayon ay parang masyadong pilit. Ayos lang. Basta't nandoon pa rin ang pendant, pareho lang kahit pagkabit-kabitin iyon, dahil tanging ang pendant lang ang makakapagbukas ng pinto ng vault. Kuya, bakit po? Wala lang. Gigi, gising ka na pala? Nahihilo ka pa ba? Sige, matulog ka na muna. Babantayan ka ni kuya.
Uncle Jiang, pumasok ka muna. Binibini. Ito ang sample ni Kuya. Pakiusap. Gumawa ka ng isang DNA test. Buisit? Nasaan ba talaga ang jade pendant na yon? Gabi na. Bakit pumunta rito si Tiita? Tungkol sa batang si Zizi, kumusta na ang pakiramdam niya? Gusto mo ba na pautos ko si Ina Jiang na magluto ng sabaw ng manok para sa kanya? Tigilan mo na iyan. Huwag ka nang magpanggap na napakabait mo, Tia. Ako na ang mag-aalaga kay Zizi. Hindi ko na kailangan ng tulong mo. Buisit? Nasaan na ba ang huling piraso? Pumunta ka rito ng ganitong kalalim ang gabi? Ang ito ba ang hinahanap mo? Bakit iyan nasa sa iyo? Mukhang tama nga ang hinala ko. Ano man ang pakay ko, wala ka na doon. Dahil sinabi mong hindi mo ito hinahanap, wala na itong silbi. Sandali. Kapag sinira mo iyan, ang pinto ng vault ay kailanman hindi na mabubuksan. O talaga? Ito pala ang kulang mo? Sa totoo lang, alam ko kung bakit ka pumunta sa pamilyang Jiang at kaya kitang tulungan. Makipagtulungan ka lang sa akin? Kapag nabuksan na natin ang pinto ng vault, magkakaroon ka ng pera na hinding-hindi mauubos at magiging isa ka na sa pamilyang Jiang na tunay at kinikilalang amo. Jiangdu. Ano sa tingin mo? Maganda ang alok na ito, di ba? Naglalabas ka na ba ng baraha? Plano palang tapusin ni Tiita si Zizi. Iisa lang ang dapat na maging may-ari ng pamilyang Jiang. Ang laman ng bote na ito ay mga gamot na delikado. Sa sandaling inumin ito, sa loob ng 3 minuto ay mawawala na ang uminom nito. Sa pagitan mo at ni Gigi, isa lang sa inyo ang maaaring maging Panginoon ng pamilyang Jiang at magtamasa ng napakalaking kayamanan. Ibinibigay ko sa iyo ang kapangyarihang pumili. Kahit bulag ang pamangkin ko, hindi bulag ang kanyang isipan. Sino ang makakasabi? Baka matagal na siyang hindi naniniwala sa iyo. Ano pa ba ang ipinaglalaban mo? Kaysa mahirapan ka ng husto, mas mabuting bigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon. Tama ako, di ba? Nananaginip ka ng gising. Matalino ka? Alam mo kung paano gumawa ng paraan para manalo? Sa dami ng pagsubok na ginawa ko noon, ay nalampasan mo ang lahat. Ang tao ay nagsisinungaling, pero ang makina ay hinding-hindi. Kapag inilagay ko ang hibla ng buhok mong ito sa loob ng makinang ito, agad nating mapapatunayan kung ikaw nga ba talaga si Jiangdu. Nakikita mo ba? Mayroon akong 10,000 paraan para tapusin ka, pero hindi ko iyon gagawin. Basta't makipagtulungan ka sa akin, hindi lang mapapasa iyo ang yaman ng pamilyang Jiang, ikaw pa ang magiging Panginoon ng pamilyang Jiang para ito sa ikabubuti nating dalawa, di ba? Kapag pumayag ako sa iyo, magkakaroon pa ba ako ng buhay? Gusto mo lang akong gamitin para makuha ang mga ari-arian ng pamilyang Jiang. Kapag nabuksan mo na ang pintuan ng vault, marahil ako ang papalit sa mga kayamanan doon at habang buhay na makukulong sa loob. Ayos lang, pag-isipan mo muna ng mabuti. Ang alok ko ay mananatiling bukas. Pero wala akong pasensyang maghintay ng matagal. Sana ang isasagot mo ay makapagpasaya sa akin.
Binibini, hindi pa po ba kayo maghahanda para sa operasyon? Mayroon po kayong bukol sa utak na umiipit sa inyong mga ugat. Ito ang dahilan kung bakit kayo nabulag. Kapag sumailalim po kayo sa operasyon, muli po kayong makakakita. Hindi ako payag. Pero kung pipilitin ninyong pabayaan lang ito, ang bukol na ito ay lalong lalaki hanggang sa maging malubha na ito. Bata pa po kayo, Binibini. Bakit susuko na po kayo sa inyong buhay? Hindi maaari. Hindi ka pwedeng sumuko. Tama ang sinabi niya. Kailangan mong sumailalim sa operasyon. May pagkakataon ka pang mabuhay ng maayos. Bakit mo gustong sumuko? Sinabi ko na hindi ako sasailalim sa operasyong ito, noon pa man, at maging sa hinaharap. Ziri. Huwag mo namang pabayaan ang sarili mo, pwede ba? Parang awa mo na, para na lang sa kuya mo. Seryoso talaga siyang. Ayaw niya akong mawala. Ngayong nakabalik na ang kuya ko, wala na akong dapat ipag-alala pa. At isa pa, lahat naman sila ay gustong mawala na ako. Kapag nawala ako, hindi ba mas matutuwa sila? Binibini, kahit hindi nyo na po isipin ang inyong sarili, isipin nyo naman po ang kinabukasan ng pamilyang Jiang. Ang pamilyang Jiang ay matagal ng pagmamayari ng pamilya, dugo't pawis ng buong buhay iyon. Gugustuhin nyo bang panoorin na lang na ang pamilyang Jiang ay mapunta sa kamay ni Dulinghua at ng anak niya? Makinig po kayo sa payo ko. Magpa-opera na po kayo. Tama siya? Kailangang magpa-opera ka para magkaroon ka ng bagong buhay, para may pag-asa pa. Kahit na makakita uli ako, ano namang mapapala? Pabigat lang naman ako. Wala rin akong paraan para makuha ang mana at maprotektahan ang pinaghirapan ni ama. Sinong nagsabi na pabigat ka? Nandito pa ang kuya mo, Zizi. Makinig ka kay kuya, magpa-opera ka na ng maayos. Sasabayan kita at sasamahan sa bawat sandali at babawiin natin ang yaman ng ating pamilya. Gigi. Ano man ang mangyari, hindi kita iiwan kailanman. Binibini, ang resulta ng DNA test report ay lumabas na. Wala ngang tunay na koneksyon sa pamilya ang namamagitan sa inyo ni Young Master. Hindi ko talaga siya kapatid. Ibig bang sabihin ay ang kapatid ko ay wala na? Sa nakikita ko kay Shen Qinghui, mukhang wala naman siyang balak na saktan ka. Sa katunayan, mukhang mahalaga ka sa kanya. Gusto mo po bang magsama ako ng mga tao para bantayan at kontrolin siya muna? Dahil hindi siya si pamilyang Jiang kapag nagkaroon siya ng ibang intensyon. Hindi na kailangan. Kung gusto niya akong saktan, marami na siyang naging pagkakataon na gawin iyon. Sina Dulinghua at Jiangzi, hindi nila alam na nakakakita na ako muli ng maaga. At para sa akin, isa itong magandang pagkakataon. Maari na akong makapaghanda ng mas maaga. Isa pa, ang tungkol sa muli kong pagkakita ay hindi na kailangang sabihin pa kay Shen Qinghui. Kung mapagkakatiwalaan ba siya, kailangan ko pa itong obserbahan. Kung magagamit natin siya para sa atin, isa rin itong magandang bagay. Nasa kanya ang hiyas. Hanggat matutulungan niya akong mabuksan ang pinto ng vault at matulungan akong protektahan ang pinaghirapan ng aking ama, siya ang magsisilbi kong kapatid. Opo, ma'am. Mapoprotektahan mo ba talaga ako? Gaya ng sinabi mo? Naisip mo na ba ng maayos? Nakapagdesisyon na ako. Hindi ko tatraydurin si Gigi at hindi ako makikipagtulungan sa iyo. Kaya itigil mo na ang pangarap mo. Shan Qinghai, huwag mong isipin na dahil lang sa tumira ka ng ilang araw sa pamilyang Jiang, ay tunay ka na talagang si eldest Young Master Jiang. Kaya lang ako nakikipagtulungan sa iyo dahil kailangan kita.
Kung patuloy ka pang magmamatigas, hinding-hindi ka napapayagang manatili sa pamilyang Jiang isa ka lamang impostor, mayroon akong 100 paraan para pagbayarin at parusahan ka. Ganoon ba? Kung gayon, bakit mo pa ako pinapunta rito? Anong ibig mong sabihin? Naibigay ko na ang lahat ng piraso ng pendant kay Zizi. Wala na akong kahit ano ngayon, hindi ka magtatagumpay. Ang pamilyang Jiang ay para lamang kay Zizi. Kung ganoon, mas pipiliin mo pang mawala, protektahan lang ang batang iyon? Hindi ko akalaing ganyan ka pala katapat sa pag-ibig. May sasabihin pa akong isang magandang balita sa iyo. Tumawag na ako ng pulis bago ako pumunta rito. Pagdating ng mga pulis at makitang wala na ako, walang makakatakas. Ikaw at ang anak mo ay siguradong makukulong. Shen Qinghai, mahusay ang iyong plano. Nabaliw ka na ba? Lumipat tayo ng lugar para mag-usap ng maayos? Sabihin mo ang gusto mo, pag-usapan natin ito ng mabuti. Huli na ang lahat. Jiang Yunji, nababaliw ka na ba? Hindi ba nangako ka sa akin na magpapakabuti ka at mananatiling ligtas? Alam mo ba kung ano ang bagay na ito? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng bagay na ito? Isa lang akong bulag na babae. Maraming taon kong naranasan sa pamilyang Jiang ang buhay ng isang mayamang dilag. Si Kuya bilang pamilyang Jiang Young Master ay nakaranas ng labis na hirap sa unang bahagi ng kanyang buhay. Kaya handa akong magsakripisyo para sa iyo. Poprotektahan ako ni Kuya. At poprotektahan ko rin si Kuya. Saka, kung mawala man ako, hindi ba't mababawasan ang pasanin ni Kuya? Hinding-hindi ka naging pasanin sa akin? Ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Hinding-hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa iyo. Kapag wala ka na, hinding-hindi rin ako mananatiling buhay. May kapirasong parte ng Jade ang nasa kay Dulinghua. Tinatakot niya ako para makipagtulungan sa kanya. Tinanggihan ko siya, base sa sitwasyon natin ngayon. Hinding-hindi niya ibibigay sa atin ang Jade. Hindi titigil si Tiita ng basta-basta, kaysa maghintay lang tayo ng wala. Mas mabuting tayo na ang unang kumilos. Ano man ang mangyari, huwag na huwag mo nang uulitin ang kalokohang ito. Wala na akong ibang paraan. Kailangan kong gamitin ang katapatan niya sa akin. Pangako ko iyan kay Kuya. Ma, anong nangyari? Ang impostor na iyon, hindi ba siya pumayag? Matapos kong kontrolin ang batang iyon sa loob ng maraming taon, hinding-hindi ko hahayaang sirain ng masamang batang iyon ang mga plano ko. Ang impostor na iyon ay para na lang aso ng bulag na iyon, hinding-hindi siya magpapalit ng amo. Ma, humanap na lang tayo ng ibang paraan. Ang babaeng iyon, hindi ba't nakatakda siyang sumailalim sa operasyon sa utak? Paano kung hindi na siya magising? Pagdating ng oras na iyon, ibubunyag na natin ang tunay na pagkakakilanlan ng batang iyon at ang pamilyang Jiang ay mapapas sa kamay ko na ng tuluyan. Kuya, lapitan mo pa ako. Araw-araw pumupunta si Tia sa dambana para manalangin. Para sa kanya, ang dambana ang pinakamahalagang lugar. Siguradong doon niya itinago ang Jade. Maghanap ka ng pagkakataon na makapasok at makuha ang mga piraso nito. Gigi, huwag kang mag-alala. Basta't gusto mo, gagawin ni Kuya ang lahat, makuha lang ito para sa iyo. Gawin natin ang ayon sa plano. Opo, miss.
Naikalat na po namin ang balita at sigurado akong hindi nila palalampasin ang napakagandang pagkakataong ito. Kailangang makuha ko ang posisyon bilang pinuno ng pamilyang Jiang. Ma, ooperahan na ang bulag na iyon mamayang gabi. Ito na ang ating pagkakataon. Dapat kong makuha ang posisyon bilang pinuno ng pamilyang Jiang. Narito nga ang Jade. Jiang Z. Hanggang ngayon, naglilingkod ka pa rin sa bulag na iyon, mukhang masyado kang nalulong sa pag-arte. Bakit? Balak mo ba talagang magsilbi na parang aso sa bulag na iyon habang buhay? Usapan naming magkapatid ito, kaya wala kang pakialam. At isa pa, kinukuha ko lang ang mga bagay na sa amin talaga. Sa inyo? Sigurado ka ba na sa inyo nga ang mga iyan? Bakit hindi mo subukang buksan ngayon? Para makita mo kung ano ang nasa loob. Peke ito. Alam niyo na pupunta ako. Oy, ngayon mo balak tumakas? Huli na ang lahat. Dati pa kitang kinaiinisan at dahil ikaw mismo ang lumapit sa akin, tapusin na kita muna bago ko isunod ang kapatid mo. Matagal na rin kitang gustong pagbayarin. Dahil wala si Tita ngayon, ako na ang magtuturo sa iyo ng leksyon para kay Tita. Kaysa makipagtalo ka sa akin, mas mabuti pang mag-alala ka na lang sa kapatid mo. Anong ibig mong sabihin? Magsalita ka. Kapag hindi ka pa nagsalita, papagbayarin talaga kita. Huli na ang lahat. Nasa loob na siya ng surgery room at hinding-hindi na siya makakalabas doon. Binibini, handa na po ang lahat. May mga tao na pong nagbabantay sa kanila. Miss Jiang, maaari nang magsimula ang operasyon. Uumpisahan na namin ang anesthesia. Pakikuha ang reserbang dugo. Kapag natapos na ang lahat, ang pintuan ng aking pamilyang Jiang ay laging mananatiling bukas para sa iyo. Ikaw ang magiging bagong direktor ng ospital na ito. Zizi. Nasaan ang aking kapatid? Winakasan mo ang buhay ng aking kapatid. Umalis ka! Umalis ka! Gigi, kasalanan ko ito dahil hindi kita naprotektahan ng mabuti. Sila Duling Hua ang gumawa nito. Huwag kang mag-alala, Zizi. Tiyak na pagbabayarin sila ni Kuya. Siguradong pagbabayarin ko silang lahat. Kuya. 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 Zizi!
Kanina, pumasok nga ako sa loob ng silid operasyon. Ano ang balak mong gawin? Uncle Jiang. Kuya, umiiyak ka ba? Gigi, huwag mo nang gagawin muli ang ganoong kadelikadong bagay. Nang malaman ko ang nangyari sa iyo, ginusto ko na ako na lang ang nawala. Ipaubaya mo na sa akin ang mga delikadong bagay, kuya. Sipo. Sa wakas, natapos din ang bulag na iyon. Bukas ay agad nating ipapatawag ang pagpupulong ng mga stockholder, ibubunyag natin ang tunay na pagkakakilanlan ng peking iyon. Sa oras na iyon, ang buong pamilyang Jiang ay magiging atin na. Hinayaan na kitang makaalis kanina. Bakit bumalik ka pa? Dahil nandito ka na, papatabihin na kita. Sa kaniya. Sinong magpapatabi sa akin kay kuya? Ikaw? Ikaw? Bakit nandito ka pa? Gayong malinaw na. Zizi, bakit ka narito? Ngayong gabi, hindi ba dapat ay sumasailalim ka sa operasyon para sa tumor sa utak? Ang balita para kay Tiita ay parang huli na yata. Hindi mo ba alam na sa loob ng operating room ay may nangyaring hindi inaasahan? Kaya naman, itinigil na ang operasyon. Hindi inaasahan? Anong klaseng aksidente? Sabihin mo na ang lahat ng alam mo. Magsasalita na ako. Sasabihin ko po ang lahat. Siya po. Siya ang nagbigay sa akin ng lason. Para habang nasa operasyon si Miss Jiang ay tapusin na ang buhay niya. Ginagawa ko lang po ito dahil sa pera. Madam, talagang hindi ko na po kayang ituloy ang pinapagawa nyo. Ayoko na ng pera nyo. Parang awa nyo na. Pakawalan nyo na ako. Ako. Anong lason? Wala akong alam sa sinasabi mo. Narito rin ang bodyguard na kasama mo noong araw na iyon. Ang ginamit mong pambayad ay ang sarili mong bank card. Dahil sa tangka mong paggawa ng krimen, sapat na iyan para mabulok ka sa kulungan habang buhay. Jiang Yunji, malaki ka na talaga. Natuto ka ng makipag-isipan sa tita. Tinuruan niyo po akong mabuti, Tiita. Tita? Dahil itinuturing tayong pamilya, ayaw ko sanang magkagulo pa tayo ng husto. Sigurado namang alam nyo kung ano ang talagang gusto namin, di ba? Shen Qinghe, huwag ka nang sumobra. Bata ka? Sabi mo pamilya tayo? Bakit parang iba na ang turing mo sa amin? Tungkol naman sa mga gamit, itinatago lang iyon ni tita para sa iyo pansamantala? Anong kalokohan ito? Kung ganoon, salamat kay Tiita. Gabi na? Napapagod na rin ako. Magpahinga na rin kayo ng maaga? Sandali lang. Wala kang hiya. Sabi mo kanina pamilya tayo, ngayon wala na akong hiya. Sinaktan mo ang anak ko? Manloloko ka. Sabi ko na sa inyo, iisang pamilya tayo. Mula ngayon, tawagin mo akong kuya. Tita, paulit-ulit ang pambabastos ng pinsan ko? Tinulungan lang kitang turuan siya ng leksyon? Hindi ka naman siguro nagagalit, di ba? Masyado mong pinahahalagahan ang pinsan ko? Ganon din ang turing ko sa kapatid ko. Sa susunod na may magtangkang manira sa kanya, isasama ko siya sa pagdurusa ko. Dahil binabantayan mo si Zizi, kampante na rin ako. Alis na tayo. Ngayong, Pinakamataas na antas ng kawalang gawa. Walang kapantay ang kawalan ng utang na loob.
Tita, mag-ingat ka na lang. Ang bulag na iyon, nakakakita na? May kakayahan pala siya? Hindi sa may kakayahan siya. Minaliit lang natin siya noong una. Mali. Ang batang babaeng ito, matagal na siyang nakakakita. Paano naging ganoon? Hindi pa naman siya inooperahan para alisin ang tumor sa utak. Paano ito naging posible? Hangal ka? Siguradong matagal na siyang nakakakita. Nagpanggap lang siyang bulag para hindi tayo maging handa. Ang batang babaeng iyon, unti-unti nang lumalabas ang tunay niyang kulay. Ano na ang gagawin natin ngayon? Gawin na natin ang lahat. Binibini. Ang medalyong Jade ni Young Master ay kasalukuyan ng ipinaaayos. Magagawa na po iyon bukas. Sa tingin niyo po ba, dapat na ba nating ituloy ang operasyon? Buksan muna ang pinto ng vault. Pagkatapos mabuksan ang vault, saka nyo asikasuhin ang operasyon. Masusunod po. Mabuti naman. Hindi lang natin mababawi ang medalyon, kundi pati ang iyong paningin ay magiging maayos na. Sa wakas ay magagawa ko ng makita ang mukha ni Kuya. Siguro kapag nakakakita ka na, hindi ko na kailangang manatili pa sa tabi mo. Pero basta't ayos ka lang, sapat na iyon sa akin. Bakit sa sandaling ito, parang nagpapasalamat pa ako na wala kaming ugnayan sa dugo. Buksan na ang malaking pinto. Sa wakas ay mabubunot na ang susi. Ito ang pangarap niya simulat sa pool. Bitiwan mo siya! Bitiwan mo siya! Huwag kang lalapit. Kung alam ko lang na ganito pala kadali makuha ang susi, hindi na sana ako nagpakahirap ng husto. Ibigay mo sa akin ang Jade na iyan. Kung hindi, itutuloy ko na ang parusa sa kaniya. Kuya, huwag mong ibibigay sa kaniya. Umalis ka na bilis. Huwag mo siyang saktan! Ibibigay ko sa iyo. Huwag mong ibigay. Jiangdu, anak ka ni Ama, hindi mo pwedeng hayaang ang yaman ng pamilya ay mapunta sa kanilang mga kamay. Zizi, Ibigay mo sa akin ang agimat. Umalis ka na. Alam ko ang nararamdaman mo para sa batang ito at wala akong balak na paghiwalayin kayo. Basta't ibigay mo sa amin ang agimat, hahayaan kitang isama siya. Mahina ang katawan ng batang ito. Mukhang hindi na niya kakayanin ng matagal. Kung talagang para sa ikabubuti niya, ibigay mo na. Bibigyan lang kita ng 3 segundo. Alinman sa ibigay ang agimat o kaya ay tapusin na siya. 3, 2, 1. Ito na! Sa atin na ang yaman ng pamilyang Jiang. Gigi! Okay ka lang ba? Kuya, Patawad, hindi ko kayang pabayaan na masaktan ka. Nasa inyo na ang medalyon? Maaari na ba kaming makaalis? Dulinghua. Hiya, masyado kang tuso at sa nakikita ko, malaki ka na nga. lahat ng pagmamayari ng pamilyang Jiang ay narito na. Napaka-importante ng bagay na ito, kaya mas mabuti kung marami ang saksi, kaya pakiusap tiita. Tulungan mo kaming buksan ang pinto. Tungkulin ko namang tulungan kayo, lalo na't usapin ito ng pamilya. Ngunit sa mga ganitong bagay, mas ligtas kung kaunti lang ang nakakaalam. Zizi, bakit marami kang dalang tao? Hindi ka ba nagtitiwala kay Tiita? Dulinghua?
Akala mo ba sa amin ay tanga? Nagdala kami ng maraming tao para protektahan ang sarili namin laban sa inyo. Matandang bruha ka, ibalik mo agad sa amin ang medalyon. Huwag nyo isiping hindi ko alam kung ano ang binabalak ninyo. Lalo ka na, isang tagalabas lang, gusto mo pang makihati sa aming mga ari-arian ng pamilyang Jiang, managinip ka. Ibalik nyo ang medalyon. Hindi maaari. Zizi, ang bagay na ito ay maaari pa nating pag-usapan. Habulin sila. Napakawalang hiya. Masyado kang naging uto-uto. Ngunit balewala iyan dahil mananatili ka rito at tiyak na babalik siya para sa iyo. Payaan nyo na siyang umalis. Gigi, stand next. Bakit? Kahit na ikulong pa natin si Duling Hua. Sa ugali ni Jiang Zi na walang malasakit kahit sa sariling kadugo, siguradong hindi niya ito ililigtas. Dahil sa huli, ang habol lang naman nila ay ang yaman. Ngunit ang medalyon nakuha na nila sa atin. Ano na ang gagawin natin? Nakuha man nila ang medalyon, ngunit hindi nila madadala ang kahadeyero. Tiyak na babalik pa rin sila. Bastos na bata. Mas lalo siyang nagiging tuso. Ano naman ngayon? Hindi naman niya tayo naharangan kanina, di ba? At isa pa, hawak na natin ang jade na pendant ngayon. Ibig sabihin ang pera sa kabahan ay nasa atin na. Anong dapat nating ikabahala? Ang bobo mo, hindi siya humarang sa akin kanina, hindi dahil natatakot siya sa akin, kundi dahil binabantayan niya ang kaban. Ano namang silbi ng susi? Kung nasa atin lang, dahil binabantayan niya ang kaban, paano natin ito mabubuksan? Walang hiyang babae. Napakatuso talaga ng utak niya. Sabi nga nila, huwag maging sakim sa simula pa lang, dahil ang lahat ng kayamanan ng pamilyang Jiang ay nandoon lahat sa kaban, at maraming mga tao ang gustong makinabang. Pero dahil nasa atin na ang pendant, isa itong mabisang alas sa ating mga kamay. Puntahan mo si ikalawang tiyo, at papuntahin dito, sabihin mo na meron kaming mahahalagang pag-uusapan. Gigi. Kanina doon sa kaban, delikado ang sitwasyon noon. Natatakot ako na saktan kanila? Kaya ibinigay ko na ang jade sa kanila. Sana naman ay hindi ka nagalit. Alam ko namang ginawa ito ni Kuya para lamang maprotektahan ako. Hindi ko kailanman sisisihin si Kuya. Sabi ko na nga ba maiintindihan mo ako? Gigi. Huwag kang mag-alala. Proprotektahan ka ni Kuya kahit na ano ang mangyari, kahit itaya ko pa ang aking sariling buhay para sa iyong kaligtasan. Habang hindi pa tapos ang laban, walang makakaalam kung sino ang magtatagumpay. Kailangang magamit ko ng maigi ang taong ito. Dahil hindi pa mabuksan ang pinto ng kaban, bakit hindi natin gamitin ang panahong ito para ipagawa ang operasyon sa iyong mata? Kapag nakakakita ka na, hindi na tayo madaling malalamangan. Siya. Kuya, pagkatapos ng operasyon, mananatili ka pa rin ba sa tabi ko? Napakabatang bata. Kuya, ay laging mananatili sa tabi mo? Basta't hindi mo ako palalayasin, mananatili lang ako rito. Binibini. Kamusta na ang sitwasyon sa vault? May mga tauhan si pangalawang Panginoong Jiang na palihim na pumunta para tignan ito. Ngunit sa pinto ng vault, nagtalaga na po ako ng mga tauhan para magbantay ng 24 oras kaya hindi sila nakahanap ng pagkakataon. Binibini, sa mga panahong ito, todo serbisyo po ang ginagawa ng Batang Panginoon. Tila wala naman po siyang masamang balak. Ang tungkol po sa muli ninyong pagkakita, sasabihin po ba natin sa kaniya? Gawin mo ang ayon sa plano. Opo. Ang dahilan ng pagpapapunta sa iyo rito, dapat ay naipaliwanag na sa iyo ni Aji ng malinaw. Ano na ang iyong desisyon?
Ang madikdik ng isang batang babae. Mahirap siguro, di ba? Nakakatanda ka sa kaniya? Ang mapailalim sa kaniya habang buhay? Matatanggap mo ba? Higit pa rito, ang walang hiyang si Jiangdu ay kahina-hinala ang pagkakakilanlan. Panatag ka bang ipaubaya ang malaking yaman sa isang dayuhan? Basta't makipagtulungan ka sa amin ni Aji na buksan ang pintuan ng vault, sa panahong iyon, kami ni Aji ang magiging pinuno ng pamilyang Jiang. At ikaw? Makikihati ka sa amin sa lahat ng mayroon ang pamilyang Jiang. Napakaganda niyan. Si Zizi. Kamusta ang pakiramdam mo? Kamusta po, miss? Nakakakita ka na ba? Nakikita mo ba ng malinaw si kuya? Anong nangyari? Parang iba si kuya. Kumpara sa naaalala ko. Dahil na rin mahigit 10 taon na ang lumipas, normal lang na may magbago ng konti. Gusto ko munang makausap ng mag-isa si kuya. Kuya, pwede ko bang haplusin muli ang iyong mukha? Ngayong nakakakita ka na? Bakit kailangan mo pang humawak? Gusto ko lang madama muli ang mukha ni kuya. Bakit ayaw mo? Hindi kaya. Ikaw ay hindi ang aking kuya? Loko ka talaga. Anong pinagsasabi mo dyan? Zizi, paano kung... Ang ibig kong sabihin, paano kung... Kung hindi ako ang iyong kuya, anong gagawin mo? Walang ganong sitwasyon. Pinrotektahan mo ako ng mabuti. Kaya naman, ikaw talaga ang aking kuya. Tingin ko, panahon na rin para sabihin sa kanya ang totoo. Kuya, may gusto akong sabihin sa'yo. Ano yon? Sa totoo lang, matagal na panahon na simula noong muli akong nakakita. Dahil matagal nang bumalik ang paningin ko. Kaya matagal ko na ring alam kung ano ang hitsura ni kuya. Nakita ko kung paano ginawa ni kuya ang lahat para protektahan ako. Kaya naniniwala akong hindi mo ako niloko, na ikaw ang aking kuya. Kuya, patawad po. Kuya, hindi ko sinasadyang paghiman ka, pero noong oras na iyon. Sira ka talagang bata? Paano naman magagalit sa iyo si kuya? Sabi ni kuya, ang tanging hiling ko lang para sa aking ZG ay ang maging masaya ka at mabuhay ng mabuti. Kaya ngayong nakakakita ka na ay isang napakagandang bagay. Pero niloko pa rin kita. Naiintindihan ni kuya. Medyo mahirap kasi ang sitwasyon noon, kaya ang pagtatago mo sa akin ay talagang makatwiran lang. Bakit ka umiiyak? Basta't nariyan si kuya, wala nang muling mang-aapi sa iyo. Salamat kuya. Sira ka talagang bata. Young Master. Araw-araw kang pumupunta sa vault, Young Master. Pero wala ka bang balak buksan ang pinto ng vault para makita ang mga kayamanan sa loob? Uncle Jiang, hindi mo kailangan subukan ako? Noon ay talagang mahilig ako sa pera, ngunit para sa akin ngayon, ang pinakamahalaga ay si Gigi gayon din. Tanging si Gigi lang ang karapat-dapat na maging pinuno ng pamilyang Jiang. Pinanood ko ang paglaki ni Binibini.
Sa puso ko, parang tunay na anak na rin ang turing ko kay Binibini. Masyadong maraming hirap ang dinaanan ni Binibini, kaya taimtim akong umaasa na mahanap na niya ang kanyang kaligayahan. Anong nangyari? Anong sabi mo? Nawawala si Binibini? Gigi. Kuya, Uncle Jiang. Hindi ba papunta kayo sa vault? Bakit kayo bumalik agad? Kakatanggap ko lang ng tawag. Sabi nila ay nawawala po kayo, Binibini. Naku po, isa itong patibong. Nahulog tayo sa plano nila. Kuya, hindi natin sila pwedeng hayaang buksan ang pinto ng vault. Sige. Sasama ako sa inyo. Jiang Z. Maliit na pinsan, mas lalong gumagaling ang abilidad mo ngayon. Hindi na malabo ang iyong paningin, pati ang kaba ng yaman ay nakuha mo na rin. Sa bagay, masarap nga naman ang may kasamang asong masunurin. Talagang napakahusay. Aminado akong nagbulag-bulagan ako dati, pero simula sa araw na ito, hindi ko papayagan na hamakin ni Numan ang dangal ng pamilyang Jiang bilang pinuno. Mabuting balita na nakakakita ka na ng maayos. Azi, dapat ay matuwa po kayo para kay pinsang babae. Dahil hindi nyo nabuksan ang kaban, sigurado akong si Kusin at Tiita ay masama ang loob ngayon, tama ba? Napakahusay mong magsalita, o sadyang? Ako bilang tiita mo ay hindi kailanman naintindihan ang tunay mong pagkatao. Na ang iyong paningin ay matagal nang nanumbalik? Gayon din kayo, Tiita. Sa loob ng maraming taon ninyong pagpapakana para sa ari-arian ng pamilyang Jiang, sa wakas ay lumabas na ang tunay mong anyo. Ang posisyon ng pinuno ay palaging para sa kung sino ang mas may kakayahan kahit na nung pumanaw ang iyong kapatid at ibinigay sa iyo ang pamumuno, base sa sitwasyon ngayon, tila wala kang sapat na lakas para protektahan ang pamilyang Jiang. Dahil kung hindi, bakit kami ni Aji ang nakatayo rito ngayon? Sinabi ko na sa iyo. Hindi ko nahahayaang may manghamak pa sa dangal ng pinuno ng pamilyang Jiang. Anong magagawa mo? Pinsan, talaga bang lalaban ka na sa amin ng harapan? Inakala mo ba na sa pagkakataong ito, darating kami ng walang paghahanda? Ang parehong pagkakamali ay hindi ko nahahayaang mangyari pang muli. Ngayon, titingnan ko kung paano niyo ako mapipigilan. Sakto? Dahil hindi rin namin gustong sa iisang lugar, ay muling magkamali. Kahit pa mabuksan nyo ang pangunahing pintuan ng vault, ano naman? Iniisip nyo bang sa harap namin ay mailalabas nyo ang mga gamit? Jiang Z, mukhang tama nga ang hula ko. Isa kang taong walang isip. Hindi mo ba talaga naisip kung paano ilalabas iyon? Ikaw, Ang mga bagay na ito ay hindi na dapat pinoproblema pa ng isang tagalabas na gaya mo. Kung may kakayahan akong buksan ang pinto ng vault, may kakayahan din akong kunin ang lahat ng laman nito. Tagalabas? Ako ba ang tinutukoy mo, Tiita? Bakit hindi ba? Neng, matalino ka, kailangang aminin ko yan. Pero may isang bagay kang nagawang mali. Nagtiwala ka sa maling tao? tama, halos lahat ng nandito ay mga tauhan ni pamilyang Jiang subalit. Hindi siya kasama, isa siyang tunay na mandaraya. Jiang Z? Paulit-ulit mo nang sinasabi yan. Hindi ba pwedeng ibahin mo naman? Tsaka ilang beses mo na rin itong sinubukang patunayan, hindi ka ba napapagod? Ito ang sample na nakuha ko mula sa kama ng kwarto mo at isinalang ko ito sa DNA test. Tungkol naman sa resulta, aking pinsan, huwag kang iiyak ha. Dahil lang sa kaduda-dudang report na yan, iisipin mong madudumihan mo ang pangalan ko? Jiang Z, tumigil ka na. Talaga? Kung hindi ka naniniwala sa resulta ng test na ito, bakit hindi natin subukan dito mismo ng live? Shen Qinghui, may lakas ng loob ka ba? Kuya, hayaan mong suriin niya. Sige, dahil yan ang sabi ng pinsan ko,
Kapag lumitaw ang kulay, ibig sabihin niyon ay magkapatid kayo sa dugo. Aking pinsan, kapag lumabas na ang resulta, siguraduhin mong hindi ka iiyak. Sige na, simulan na. Jiangzi, may sasabihin ka pa ba? Siguradong sira lang ang gamit na iyan. Shen Qinghui, ulitin mo ang pagsusuri. Azi, tama na iyan. Matalino ka nga talagang bata. Nagiging kamukha mo na ang estilo ng kuya ko. Sayang lang talaga. Dahil maagang nawala si kuya. Kung makikita ka lang niya na ganito nakahusay ngayon, siguradong matutuwa siya. Sobrang pag-aalala naman iyan, Tiita. Dahil ako na ang tumatayong pinuno ng pamilya, kailangan kong protektahan ang mga iniwan ng aking ama. Hindi ko hahayaang mapunta ito sa kamay ng ibang tao. Naniniwala ako na si Tiita ay maiintindihan ako, hindi ba? Dahil ganyan ang nasa isip mo, naiintindihan naman ito ni Tiita. Pero bilang bahagi ng pamilyang Jiang, sa mga iniwan ni kuya, may karapatan din akong makakuha ng bahagi. Gawin na lang natin ito, buksan mo na ang pinto ngayon, Tiita, at ang mga laman niyan ay paghatian nating dalawa. Matuto kang mahiya sa sarili mo. Tiabiao, Tiita. Huwag ka namang maging sobrang kapal ng mukha. Masyadong matalas ang dila mo, nakikita kong nagiging mapangahas ka na. Wala kang galang sa nakatatanda. Ngayong araw, para sa kuya ko, Ay parurusahan kita ng maigi. Pinuno ng pamilyang Jiang, tatangkain mong saktan? punong ng pamilya, ang taong nakakapagbukas lamang ng vault ang tunay na punong ng pamilya, kunin niyo siya at hulihin. Zizi! Ibinigay ko ang buong buhay ko para sa pamilyang Jiang, kaya dapat lang na maging akin ang pamilyang Jiang. Bakit ko naman ito ibibigay sa isang gaya mo lang? Huwag kang mag-alala. Kapag ako na ang naging pamilyang Jiang punong ng pamilya, sisiguraduhin kong may matitira pa ring pagkain para sa iyo. Batang lalaki, kahit gaano ka pa kagaling, mas magaling pa rin ako. Lalabanan mo ako? Masyado ka pang hilaw. Tigil. Binibini, young master. Pasensya na po at nahuli ako. Zizi, maayos ka lang ba? Totoong marami kang nagawa para sa pamilyang Jiang. Pero ang pamilyang Jiang din ay hindi kailanman nagkulang sa iyo. Sa lahat ng mga shareholder, ikaw ang may pinakamalaking dibidendo, sadyang hindi ka lang makontento. Habang papunta rito, tumawag na ako sa 911. Ibigay mo na sa akin ang medalyon at baka palagpasin ko pa ito. Tangahin. Anong ginagawa mo? Bataang babaeng malandi, ibalik mo sa akin ang medalyon? Zizi, buksan mo ang pinto. Poprotektahan ka ni Kuya. Kuya, sabay na tayong pumunta. Sina? Ikaw lang ang tanging makakapagbukas ng pintong ito dahil sa iyo ang pamilya Jiang. Babantayan ka ni Kuya. Kahit na mabuksan mo pa ang pinto ng vault, wala akong pakialam. Hanggat nandito pa ako, mapupunta rin sa akin ang pamilya Jiang. Kung matapang kayo, subukan niyo akong parusahan. Hindi ako nananakit ng babae, pero ang matandang bruhang katulad mo ay masyadong naghahanap ng sakit ng katawan. Lahat ng mga ginawa mo noon ay pinalampas ko na, pero ngayong tapos na ang usapan, tumigil ka na sa kadadalak dyan. Mukhang nasa oras ang dating ko ah. Mukhang tamang-tama ang dating ko.
Sugod. Ikalawang tiyo. Bata. Kaya pala, pinili mo sila? Bakit? Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Jiang. Noong ginamit mo ang iyong lupit para apihin kami. Alam mo nang darating ang araw na ito, masyado ka pang bata. Hindi mo pa kabisado ang ugali ng mga tao. Ikaw, Huwag kang matakot. Proprotektahan ka ni Kuya. Siya ang habol namin, hindi ikaw. Bibigyan kita ng pagkakataong tumakas. Layas na. Kapatid ko siya. Paano ko siya may iwan? Ngayong narito na tayo, umaarte ka pa rin? Kung ano talaga ang katayuan mo, alam na nating lahat yan. Ang pinsan ko na ito, matagal na niyang alam ang pagkatao mo, ngunit nagpapanggap pa rin siyang walang alam habang sumisipsip sa iyo. Ang mga sinasabi niya. Totoo ba? Totoo ba? Ang mga sinabi niya? uwa. Kaya pala? Mula pa sa umpisa ay alam mo na ang tunay kong pagkatao? Kaya sa tingin mo, ang tanging ugnayan lang natin ay para pakinabangan ang isa't isa, hindi ba? Hindi. Hindi totoo yan. Ako, Sapat na yan. Alam mo ang pagkatao ko, pero hindi mo ako pinalayas. Kaya handa ako at obligasyon ko ring protektahan siya. Shen Qinghui, isa ka talagang matapat na aso. Uy, cousin, magaling ka palang magpaamo ng aso. Turuan mo naman ako. ikaw, Huwag kang matakot. Nandito ako. Shan Qinghui. Isa ka lang tao-tauhan ni Jiang Yunzi. Kahit alam mong sa huli ay mawala ka na. Payag ka pa rin ba? Payag ako. Shen Qinghui, mukhang para sa pinsan ko, ay mayroon ka ngang ibang nararamdaman. Dahil ayaw mong umalis, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko sa iyo. Mga tao, dakpin silang lahat. Bitawan niyo ako. Subukan mong galawin siya, ay tapos ka sa akin? Sino kaya ang uunahin kong tapusin? Zizi? Noon pa man, ang nananalo ang laging tama. At dahil pamangkin kita, hahayaan ko si Azi na tapusin ka ng mabilis? Bakit nakatitig pa kayo? Simulan nyo na? Mawala ka na. Huwag kayong kikilos, pulis ito. dapat ay hindi mo na nararanasan ang lahat ng ito kasama ko. Gigi, sinabi ni Kuya na itataya ko ang buhay ko para protektahan ka. Kaya naman, ang utang ko sa iyo ay natupad ko na. Dadalhin kita sa ospital. Pupunta tayo sa ospital ngayon din. Huwag na! Kung may susunod bang buhay, ayaw ko nang maging... Alam ko. Kung may susunod mang buhay, ayaw ko na ring maging kapatid mo.
Shen Qinghai? Maligayang pagdating, Master.